Yung mga congressman na gusto siyang balahurain, no? Tingnan natin. Kung kaya siya ni Risa Ontiveros. Risa Ontiveros, galingan mo ha. Putya, 48 na congressman. Natameme kay Inday Sara. Siguraduhin mo, galingan mo ha. Oo Risa Ontiveros. Lahat ng mga tanong mo, itanong mo na. Oo, tingnan natin kung uubra ka kay Inday Sara. Ito, pakinggan natin yung kanyang statement tungkol dyan. Jule, galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami dun. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. Ngayon po yung last day of deliberation sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve, what can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko. Oy, maraming salamat Paytots. Oo, kakagising ko lang kape-kape sa hapong mainit. Uy, masarap yan. Oo, ganyan tayo mga Pilipino eh. Kahit gaano kainit ang araw, nagkakape tayo. At kung kahit gaano kalamig ang gabi, nagpa-frappuccino. Dark Horse V8. Boss, kindly say hi for me to Miss Ina from SMNI. Of course, Dark Horse V8. Oy, Ina. Oh, Ma'am Ina, dyan sa yung napakaganda at matapang na si Ina. Oo, magandang hi. Galing kay Dark Horse V8. Oy, teka. Dark Horse lumiligaw ka ha. Oy, bawal yun sa kanila ha. Kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko. Napakaganda nung binitawan ni Inday Sara na yun na there is a paper trail doon sa mga accusation. It's actually not an accusations because again, there's proof about it. Meron pong katunayan na yung mga budgets, dinadagdagan nila, binubloat nila, tapos kinakat nila yung mga actual na budget para mas malaki yung take home nila. At lumusot ito sa, nasita ito sa Senado, pero sa BICAM, nanalo pa rin ang Kongreso. So the reason why I resigned is because ayaw ko na magamit ako. Kasi nga, gumagawa sila ng kabulastugan using the budget of my office. Tapos, pagdating ng audit, puta, ako yung mahihirapan. Ako yung hirap na mag-reconcile noong mga budgets na inallocate para sa amin na hindi naman talaga napunta sa amin kundi sa kanila. Kaya better na umalis na lang ako dyan, kayo-kayo na lang maglokohan. At napakalaki ng mga figures na yun. Napakalaki ng mga figures na yun. We are talking about 14 million, 19 million, some in the ballpark of that. Ganong kalaking bilyonis yung pera na yun. And yet, these congressmen, hindi nila iniimbestigahan yung statement ni Inday Sara na yun. If there is something na dapat na dinidinig nila, yun. Bakit mo kailangang magkaroon ng hearing dahil dun sa notice of disallowance ng COA, answerable naman yun. Besides, it's still active. Sabi ko nga sa inyo, yung kilala ko nga sa Cebu, yung notice of disallowance niya dating back to 2013, 2022, 2023, 128 billion pesos, 500 million.
Bakit yun? Ganun kalaking halaga na notice of disallowance na hanggang ngayon hindi pa nasisettle. Hindi hinihiring ng Congress. Etong maliit lang na hindi pa naman tapos dahil answerable pa naman yun, yung notice of disallowance ng COA, hindi pa naman final. Silang nagre-reconcile nung mga hindi balanse sa kanilang account, binabalanse pa nila at sasagot pa ang OVP doon dahil isang buwan pa lang ang nakakalipas nung lumabas yung notice of disallowance na yan. Eto na, hinihiring nyo na. Sa totoo lang, napakadami ng mga problema sa corruption na dapat mas inaatupag natin kesa yung tao na walang ebidensya tungkol sa corruption niya pero pilit kayong naghahanap ng ebidensya. Binigyan na kayo ng cue ni Inday Sara eh. Meron akong form of corruption na inexpose with proper documentations. Hindi nyo na kailangan maghanap pa ng ebidensya kasi meron na akong ebidensya dun sa corruption na yun. Hididinggin na lang natin para pagpaliwanagin natin yung mga involved na tao kung totoo ba to o hindi. O hindi ba? So, nagtataka talaga ako bakit pinipilit nyong hanapan si Inday ng mga ikakaso sa kanya. Samantalang meron na siyang ipinipresenta sa inyo na dapat na inaatupag ninyo. May ebidensya siya, pero pikit mata kayo. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba meron pang sa Senate. So, hahabulin niyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami dun. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list sa classrooms ng Department of Education na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila din naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Zaldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance po sa Senate deliberation. Yes. Kahit alam mong if-first come to worst, talagang yun lang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa Chief Staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently, wala pa daw mga schedule, so nag-aantay kami. Alright. Last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo. Nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron naman kaming legal division, and then we will ask our lead lawyer to come up with a legal opinion. Next, there's a follow-up question from Bea regarding the OVP budget.
May I ask po ma'am, given the budget nga po na 700 million, napatak po tayo sa mga ganong digits, sa paglilibot nyo din po kasi sa mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin nyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino, and paano nyo po ito mafulfill given that budget po? Ang Office of the Vice President naman kasi, it's complementary yung mga projects namin sa iba't ibang departments ng gobyerno. Meron kaming tally dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-a-access ng projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo yan sa lahat ng mga bill sa hospital, laging kulang yung pambayad ng mga relatives ng pasyente. Yan ang number one. And then number two is financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation sa kanilang pang-araw-araw. Minsan panggastos, minsan pangbayad sa kuryente, minsan pangbayad sa upa ng bahay, minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang na yung pangbayad para sa paaralan, eskwelahan ng mga bata. So iba-iba yung rason nila, pero the same yung request nila, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request. Tama eh. Alam mo kasi ito ang problema doon sa sinasabi ni Kimbo na dinuduplicate mo lang yung ginagawa ng ng ibang ahensya ng gobyerno. Pero nung si Leni Robredo, yung Congress ay yung Vice President ng Pilipinas. Nung si Leni Robredo yung Vice President ng Pilipinas, ginagawa din naman ng opisina ni Leni Robredo to eh. Diba? Ginagawa rin naman ng opisina ni Leni Robredo to. Pero yung Congress, sila Kimbo na mga dilawang tae, hindi naman nila kino-call out si Leni Robredo for doing yung mga trabaho na duplication din or redundant. May mga ginagawa siyang pagbibigay ng ayuda, may mga educational benefits siya na ginagawa naman ng DSWD and Department of Education. Even the senators, they have scholars. Congressmen, may mga scholars yan. Mayors, may mga scholars yan. Eh, di ba supposedly when it comes to education, it should be under the Department of Education? Oh, di ba? When it comes to educational grants, supposedly, since it involves education, di ba? It's supposed to fall under Department of Education. So, meron din lahat kayo, merong mga duplication na ginagawa. O let's say, for example, yung Tingog Party List, yung pamimigay nila ng ayuda, hindi pa ba yan ginagawa ng DSWD? Pare-parehas kayo na may mga duplication. Ganito kasi ang opisina ni Vice President. May lalapit sa akin, ma'am, baka naman pwede po. Pangbayad lang po sa bill sa ospital. Anong gagawin ni Inday? Papupuntahin niya pa sa PCSO? Di ba pinadadali nga ni Bongo yung sistema. Kaya nga nabuo yung Malasakit Center kasi it's a one-stop shop. Yung instead pupunta ka ng PCSO, tapos pupunta ka na naman sa malayong lugar, papunta ng DSWD, pupunta ka sa malayong lugar, papunta ng ganito. Nilagay niya na sa isang sistema. Yung lahat nung PCSO, lahat nung mga mahihingan mo ng tulong, SWA, yung SSS, may mga PhilHealth, pinagsama-sama niya na as a sa Malasakit Center, pinagsama-sama niya na doon para isang lugar na lang yung pupuntahan mo para sa lahat ng mga dokumento na kailangan mo. Lahat ng mga approvals na kailangan mo para mabayaran mo or makagaan man lang sa bills mo sa bills mo, hindi ba? Ganon din kay Inday. Lalapit sa akin, hihingi ng burial assistance. Punta ka na lang ng DSWD. So gaganon pa si Inday. Kawawa naman yung tao, di ba? Sa kanya lumapit Hindi ba? Sa kanya lumapit O di, gagawin niya na lang, bibigyan niya na lang. O kasi nga, sa kanya lumapit Kasi nga, yung mga tao minsan hindi alam kung saan ang opisina ng DSWD. Alam nila yung opisina ng Office of the Vice President. Doon na sila pupunta. Everyday, ang haba-haba ng pila dyan sa OVP, dyan sa Mandaluyong.
Oo, hindi lang 100, araw-araw ang pumipila dyan para humingi ng assistance. O imaginein mo, so pare-parehas naman kayo na may duplication. Ang importante, nakakatulong kayo. O sige, bakit dati sinisita nyo yung kay Inday, kay Leni Robredo? O yun nga, sinita namin, may nangyari ba? Wala naman, di ba? Kahit anong sita namin, pinabayaan naman ng Kongreso. O ngayon, si Inday, bakit hindi nyo lang pabayaan? Pinabayaan naman natin yung kay Inday Sara. No? Nagre-reklamo lang ang tao. Pero pinababayaan natin sila nung panahon ni Leni Robredo, tama? O so ngayon, ganun din. Gusto namin kung ano yung treatment nyo kay Leni Robredo noon, dapat ganun din ang treatment nyo kay Inday. Bakit iba? Di ba? O bakit iba? So ganun yun. Kaya may maraming mas gustong lumapit kay Inday Sara kasi nga mas organisado yung opisina ni Inday. Madali silang nakakapag-verify, ilan lang yung mga dokumento na hinahanap nila. Hindi yung pupunta sa opisina nyo, pupunta sa opisina ng kung sino, o pupunta ng PCS, o puta, ang daming hinahanap. Medical abstract, kay ganito, ganyan, promissory note. Ang daming hinahanap ng mga papeles. Eh dito kay Inday Sara, just give them proof na talagang kailangan mo yung tulong na yun and they will give you. Kasi pera nyo naman yun eh. Yun ang laging sinasabi ng mga Duterte. Pera nila yan, ibigay nyo sa kanila yan. Hindi naman sa atin yan, ba't pinahihirapan mo pa yung tao? Laging ganun ang mga Duterte. Hindi ba? Nakita nyo nga yung isang meron siyang binigay na grant para sa isang probinsya sa Bicol. O ito, bigyan mo yan ng 20 million. O i-grant mo sa kanila yung 20 million. Tapos nakita nyo lumalabas yung malaking cheque. Ano yan? Ang laki naman yan. Puta, itapon nyo yan. Ito na lang. Walang iya. Ipapangalandakan nyo pa na binigay natin yung 20 million sa kanila. Pera naman yan. Buti sana kung pera natin yan. Pera nila yan eh. Oh, wag kayong epal. Not within my time. Oh, di ba? Oh, so ngayon, yun ang pinupunto diyan. So ngayon, ito si Inday, ang gusto ni Inday kasi, ang gusto nila, Inday, lumapit ka na lang sa DSWD. Doon ka humingi ng budget direkta sa DSWD para sa pagbibigay mo. Kasi ganun din ang ginagawa ng DSWD sa mga congressman. Halimbawa, si Pulong, lalapit sa DSWD, o bigyan mo ako ng budget. Dito sa distrito ko, magbibigay ako ng ayuda. Dito sa distrito ko, kailangan ko ng mga 3 billion. Ganun eh. Kaya lang ang problema kasi, kapag ka Duterte ka daw, tas lumapit ka sa mga ahensya ng gobyerno na hindi ka bibigyan. Kasi nga kalaban ka. Kasi kalabang ka, kaya ganun. Yun na lang ang sinasabi ng mga Duterte na talagang kailangan nila yung mga budgets na yan dahil hindi sila makalapit sa mga ahensya ng gobyerno kasi nga politika. Pinupolitika yung budget, puta, akala mo naman sa kanila. Pera ng taong bayan yan. Hindi ba? So, yan yung balita dyan. So, aattend si Inday Sara sa Senado, which is a good thing. Palakpakan natin si Inday. So, Risa Ontiveros, medyo galing-galingan mo, ha? Galing-galingan mo, Risa Ontiveros, sa mga katanungan mo dahil sigurado ako mapapalabang ka kay Inday. Yung mga kakupalan mo sa mga resource person mo, wag mong gagawin kay Inday kasi makakarinig ka talaga kay Inday ng hindi magandang salita. Oo, so aabangan natin yan na umattend si Inday Sara sa pagdinig ng Senado sa kanyang budget. So ila-live natin yan. Anyways, ito yung isang balita ni Inday. Talaga naman umuusok. Umaatikabo si Inday, lahat binanatan. Binanatan yung young goons ng Congress. Binanatan yung si Gloria Mercado, binanatan niya kagad yung kasinungalingan. Yung komite ni Chua, binanatan niya kagad na namumulitika. Tapos eto naman, pati si Trillanes at saka si Ontiveros at si Franz Castro, hindi nakaligtas sa hagupit ni Inday Sara talaga naman.
Ibang klase si Inday, ha? Guns blazing. Ika nga. Pakinggan natin ang masasabi niya dito sa kay Sundalong Kanin, kay Franz Castro na guilty sa kasong child abuse, at kay Ontiveros na may kaso rin ng witness tampering. Gulpi, ha? Gulpi. O sige, Inday Sara, pasok. Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving 2 masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Grabe, ah. Grabe ang intel mo, ah. Ibig sabihin, si Trillanes, Ontiveros at Castro, iisa lang ang handler. Sino kaya yung handler na yan? Ano sila? Aso? Ano sila? Aso? May kanya-kanya silang handler? Aba, ibang klase, ah. Ibang klase, ah. Di ba usually ang may mga handler lang yung mga aso? Parang roll over, sit, play dead, di ba? Ganun ang trabaho ng handler eh. Yung handler nagpapakain, yung handler ang nagwo-walk sa kanila, yung handler ang mga nagdadakot ng mga tain ng mga nila. Di ba ganon yung mga aso? So ibig sabihin si Trillanes, si Ontiveros, si Castro ay mga aso. Sige. Unang-una, ang diversionary tactic, wag the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, sasagot ko yan. So, hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, gagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto niya bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano, ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So binisita ko sila kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then pagdating ko ng Kinsons, pumunta si Mayor sa akin, sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila, Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na
kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi. Kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila doon. Pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5:30, nagsarado na yung opisina. Ayoko rin naman mag-antay yung mga tao. So, hindi ko naabutan yon. Yun ang hindi ko nagawa sa itinerary ko doon sa Bicol region. So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam. Kailangan ko ba magpaalam? Kung pwede lang, pati paghinga mo, Inday Sara, bawal na. Oo, pati paghinga mo, bawal na sa kanila. Putay na talagang ibang klase itong mga... Ibang klase talaga ang mga dilawan tae. Ibang klase din talaga ang mga loyalistang tanga. Sobrang bobo at zombie nila. Pati yung... Siguro paghilik mo, yung pagpupo mo, pagkain mo, putay na hindi pwede sa kanila yun. O kaya alam mo, Inday Sara, kung ako sa'yo, kung ako lang sa'yo dalas-dalasan mo yung mga ganun mo. Kasi katulad ko, pag merong naiinis sa akin, tuwang-tuwa ako, dapat ganun ka rin. Pag merong nababanas sa'yo, Inday Sara, dapat matuwa ka rin. So if you feel and think na lahat na lang ng ginawa mo kay simple, kay malaki, kinaiinis nila, then keep on doing it. Makabawi man lang tayo sa mga hayop na yan.